guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan natin paano tayo magkaroon ng good mood instantly, lalo na pagka nasira na yung araw natin. Kasi syempre, may mga pagkakataon na hindi naman laging masaya, hindi naman laging maayos or naaayon sa gusto natin yung mga nangyayari sa paligid. Pero syempre wala tayong control sa mga ganung sitwasyon, pero ang control natin ay kung paano tayo magre-react sa mga ganung sitwasyon para hindi naman masayang yung ating araw or oras sa pagiging mainit ang ulo or bad mood. Kasi napaka-importante niyan, lalo na pagka nagtatrabaho tayo, kasi hindi tayo makapagtrabaho ng maayos pagka bad trip tayo, or especially if yung profession or yung trabaho natin ay may kinalaman sa pakikisalamuha sa tao, or halimbawa naghihalubilo ka or kailangan mag-convince ng customer. So syempre kahit na you have a bad day but kailangan maganda yung mood mo, or kailangan mo makipag-usap sa boss mo ng kalmado, or habang halimbawa kasama mo yung loved ones mo tapos biglang nasira yung mood mo, paano nyo ma-enjoy yun, diba? So sayang yung moment na halimbawa namamasyal kayo tapos nasira yung mood mo, nasira yung araw mo, di sayang yung oras, kasi bawat oras napakahalaga niyan, hindi na natin maibabalik. Pero hindi naman ibig sabihin na nagfo-false positivity tayo. Tama ba yun, term? Pero talagang gano'n, may mga bagay, may mga sandali na bad mood tayo, pero ang mahalaga, paano natin mababago yung mood na yun? Paano tayo mag-change ng mood into a good mood professionally? So, yan ang pag-uusapan natin sa ating video, kaya tutok lang! So, number 1, napaka-popular nito. So, ipapaalala ko lang sa inyo, baka nakalimutan nyo na. So, ito nga, halimbawang bad trip tayo. So, kalma. Para kumalma, pause ka lang. Stop ka saglit. Kasi napakahalaga nun. Kesa naman may mabitawan kang hindi magandang salita or may mapakita kang ugali na hindi mo dapat maipakita in front of tao na hindi dapat makakita ng ganun. Kasi syempre professionally kailangan mong makisama ng maayos. So ganito lang ang gawin mo. Deep breathing. Okay, so inhale. And then, i-hold nyo muna yung breath nyo, then exhale slowly with your mouth. So, do it for 10 times hanggang kumalma kayo. And kung medyo kaya ng isip nyo na habang nag-i-inhale kayo, magpasok kayo ng magagandang memories or yung mga bagay, sitwasyon, tao na gusto nyo. And then, habang nag-exhale naman kayo, i-exhale nyo naman yung opposite, yung mga bagay, sitwasyon at tao na ayaw nyo habang nag-exhale kayo. So, yun, gawin nyo ng 10 times at sure na magiging medyo kalmado na ang inyong pakiramdam. Number 2, so, galaw-galaw. Move your body kasi physical activity can release endorphins, which are natural mood lifters. So, kahit simpleng stretching, konting exercise kung kaya, so yun ay magre-release ng endorphins na natural mood lifters pala. So, napakaganda nun. Halimbawa, nasa office ka or sa trabaho mo, pwede kang maglakad-lakad. Ikot ka lang, lakad-lakad ka lang. Tapos habang naglalakad ka, isip-isip ka ng magaganda or mga positive na mga sitwasyon or positive na mga bagay para lagi mong i-feed iyong isip ng mga positive thoughts. Kasi yun talaga yung magpapa-boost ng good mood natin. And then number 3, listen to your favorite music. Kasi yung tunes or melody ng music, lalo na pag gustong-gusto mo to,
nakaka-uplift ng spirit natin. So, napakaganda talaga ng epekto ng music sa ating katawan. Makakapagpakalma talaga ito sa ating emosyon. Kaya makinig tayo sa paborito nating music or songs. Kung may opportunity tayong makapakinig, siguro take a break, then listen to your favorite song kahit ano pa yung ginagawa mo para gumanda yung mood natin. Number 4 na pwede nating gawin is magpasalamat. So, magpasalamat tayo. Tingin ka sa paligid mo, tapos ang dami mong bagay na makikita doon na kahit simpleng-simple lang na pwede mong ipagpasalamat. Like for example, yung magandang panahon, or kung anong bagay na makita mo na meron ka na talaga namang natutulungan ka sa buhay mo, magpasalamat sa lahat ng meron tayo. Yun talaga, nakakaganda ng mood yun. At isa pa, nakaka-attract ng mas maraming blessings kapag tayo ay mapagpasalamat. Kasi di ba nga, halimbawa ikaw, nagbigay ka ng simpleng bagay lang sa isang tao, tapos grabe yung pasasalamat niya sa'yo. Diba ang sarap magbigay ng magbigay ulit sa kanya? So parang ganun din, pag tayo ay mapagpasalamat, mas lalong makaka-attract tayo ng mas maraming blessings. Number 5, so do something that makes you feel happy. Like for example, hobby, or mga pets, makipaglaro ka sa mga paborito mong pets kung mahilig ka sa pets, or just gawin mo kung ano talaga yung mga bagay na interesado ka at masaya kang ginagawa yun. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, talagang ang gaan sa pakiramdam, instantly magiging masaya ka. Number 6 na pwede mong gawin is connect with loved ones. Yan, pagka bad trip ka na, syempre may mga naiisip tayong tao na pwede nating tawagan or istorbohin para i-share agad-agad sa kanila yung nararamdaman natin. Or just simply, pag nakipagkwentuhan ka dun sa taong yon na pinagkakatiwalaan mo, gumaganda na yung pakiramdam natin. Yung makausap natin sila, lalo na yung mga best friend or yung mga kakulitan natin, once na makausap na natin sila, nakakapagpaganda ng mood, diba? Number 7 na pwede natin gawin is tumawa ng tumawa. So, syempre, hanap tayo ng dahilan para matawa tayo. Like, pwedeng manood tayo ng mga funny videos, or kung makapanood tayo ng movies, or kahit ano na nakakatawa, pwedeng manood tayo saglit nun para ma-good vibes tayo. Next, number 7 is to practice self-compassion. Like, ano ba yung gagawin mo? Halimbawa, yung kaibigan mo ay masama yung lagay or hindi maganda yung pakiramdam, hindi maganda yung mood, syempre i-comfort natin siya, di ba? So, kung paano natin kino-comfort yung mga kaibigan natin pag nasa ganun siyang sitwasyon, ganun din natin i-comfort yung sarili natin. Pag tayo naman yung nasa ganung sitwasyon, sikapin at pilitin natin maging mabait sa ating sarili. Like for example, pwede tayong karoon ng small celebration para sa sarili natin. I-treat natin yung sarili natin. Halimbawa, bili tayo ng mga comfort food, yung lahat ng mga bagay or kahit simpleng bagay lang na alam nating makakapagpasaya sa atin. So, maging mabait tayo sa ating sarili. Number 9. Number 9 na pala. So, change your environment. So, halimbawa, hindi talaga maganda yung lugar na kinalalagyan mo, bad trip ka, labas ka muna para makalanghap ng sariwang hangin, makakita ng ibang kapaligiran, or pwede rin naman na yung table mo, for example sa iyong office, ay ayusin mo, gawin mo siyang maaliwalas. So, maaliwalas, malinis, and for sure, makakapagpaganda talaga yun ng mood mo kasi makaka-attract ka ng mga positive energy, lalo na pag maluwag or maaliwalas ang iyong paligid.
At number 10, ang panghuli is napaka-importante din ay wag nating puwersahin yung sarili natin na maging masaya agad. Kasi syempre, tao lang tayo, nasasaktan. So, pagka may mga pangit na nangyari, hindi natin gusto, hindi natin inaasahan, syempre, masasaktan tayo. So, hayaan natin yung emosyon din natin na maramdaman yung natural na nararamdaman natin. Pero, bigyan natin ng time. Huwag nating patagalin. So, halimbawa, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, habang ginagawa natin yung mga paraan na pwede natin gawin from 1 to 9 na pinag-usapan natin na pwedeng gawin para mapaganda ang mood, gawin natin to ng dahan-dahan. Huwag nating puwersahin or biglain yung ating sarili. Kasi natural makakaramdam tayo ng sakit, pero wag tayong mag-focus dun sa mga dahilan kung bakit tayo nasaktan or kung bakit nasira yung araw natin. Wag tayong mag-focus dun sa mga sitwasyon na nakapagpa-bad trip sa atin or nakapagpa-bad mood sa atin. So, instead na mag-focus tayo doon, dahan-dahan natin i-divert yung isip natin sa mga bagay or achievement na nagawa natin dun sa araw na yon or sa mga oras na yon, kahit yung pinakamaliit na nagawa natin para sa sarili natin or nagawa natin para sa ibang tao or nagawa natin para sa trabaho, ipagmalaki natin yun sa sarili natin. Maging confident tayo sa kahit the smallest achievement lang, maging confident tayo doon. At again, gawin natin ito ng dahan-dahan. Yun lamang po at sana ay makatulong sa inyo. Pwede nyo gawin lahat ng ito or pwedeng mamili lang kayo kung ano yung gusto nyo gawin dyan, kung anong favorite nyo. Or pwede nyo ring i-share kung ano ba ang inyong mga ginagawa kapag nababad trip kayo or pag bad mood kayo at kailangan nyong ma-uplift yung inyong mood or yung inyong spirits, kailangan nyong maging good mood. Ano ang inyong ginagawa? Paki-comment naman po sa ibaba. And thank you! Kita-kita ulit po tayo sa susunod. Thanks for watching! Bye! Have a good or great day! At syempre, palambing na din, pa-like and subscribe para updated tayo sa mga susunod na pag-uusapan natin. So, thank you!